Magandang araw po sa inyong lahat. Balik ulit ako. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga syoki na mga tagapanood sa ating vlog. Ito ulit ako. Pahinga muna ako ng sandali kasi yung sinasabi kong na trabaho kami. So, tsaka ko nila palabas yun. Unahin ko muna itong nakita kong investigation sa Senado dito kay Sherwin Gatchalian tungkol ho dito sa Bohol. So, wag niyo sabihin na itong sinasabi ko dito sa aking vlog ay gawa-gawa ko ho ito. Mayroon ho tayong video na ipapakita na mayroon tayong nakita dito sa project ng DPWH dyan sa Bohol. Especially sa aking distrito sa 3rd District sa Bohol. Hindi ko namintang dito kung sino nakikinabang dito ha. Kasi mayroong red flag, sabi nga ni Sherwin Gatchalian. Nasipat ang Bohol ha. Ang kapal naman ng pagmumukha nitong mga involved dito sa Bohol. Hindi pa kayo umabot sa investigasyon sa ngayon ha. Antayin ko kung sino ang tatamaan sa investigasyon nito sa DPWH na lalabas ang pangalan dyan sa taga Bohol. Kasi pasensyahan ho talaga tayo kasi hindi po pwede yung ginagawa ninyo na mayroong mga anomalya na pagtakpan ninyo o kaya inyong hindi sasabihin sa taong bayan dyan sa Bohol. Ang liit-liit ng probinsya sa Bohol, sisingaw talaga ito dahil sa liit ba naman ng Bohol eh. Hindi naman to pwedeng itago ninyo. Either sumingaw na ang inyong kabastusan sa mga tao dyan kung sinong involved dito. Hindi ko sinabi sinong involved dito, no? For sure, mayroon talagang tatamaan dito kasi hindi naman to pwedeng magiging projects ng DPWH kapag hindi dito sang-ayunan sa mga LGU, sa mga congressman, sa mga gobernador, sino pa man na dito sa mga district engineer dyan sa Carmen. At itong Carmen, madadaanan namin to kapag pupunta sa aming lungsod sa Pilar. So, makikita natin dito na bakit itong lugar na to, na itong Carmen, construction of road ng Carmen ay 2 beses na humingi ng budget. Video please. Just to go back to those red flags, kaya importante, Secretary, itong detalye, as granular as possible. Importante talagang na-identify natin yung station number, yung length, kasi paglabas ng JA, pag generic siya, talagang aabusuhin to. May temptation na abusuhin. Pwede nga yung sinabi ni Senator Erwin na ayos pa yung kalsada, bakin na. Worse is ghost project. Kasi nga, pwede niya ipakita, tapos na, pero 2 years ago pala natapos na. So, moving forward, we will strictly implement yung station number, the details, starting this coming 2026 budget. And I'll show you something na dumating lang kagabi, no? Hindi piecemeal yung pagpapakita ko ito sa iyo. But we had to do some quality assurance last night. Kinumpare rin namin yung budget for 2024, 2023, 2024. At may nakita rin kaming mga repeated projects as early as 2023. No? I'll show you a slide. Ito, slide 12, Carla. Kagabi ito dumating kasi yung mga OJT namin sa Pamantasan Luzon ng Valenzuela took time kasi we have to go back to projects as early as 2023. So pag titignan natin in 2025, 2026, yan yung 946 projects. 2024, 2026, 309. 2023 to 2026, 778. Meron rin kami nakitang projects na 3 years nag-appear. 2023, 2024, 2026. 2024, 2025, 2026. Meron rin kami nakitang project na 4 na times nag-appear. No? 23, 24, 25, 26. No? 17 projects. So a total of 1,465 projects to a tune of 26 billion. I'll give you an example, Secretary. No?
For 2025, ito yung mga nakita namin. Pinakita ko na rin to sa inyo. Construction of Malolos Diversion Road, City of Malolos, Bulacan. Kikita natin 2 years, parehong-pareho yung title, iba lang yung amount. Next will be, tinignan namin yung 2024. Ito sa Bohol, construction of roads. Carmen, Bohol, in isa construction of road. Wala lang S. No? Carmen, Bohol. Marami ho yan. Ha? So, hindi nga, ulitin ko, hindi ako nagsabi na namintang ako sa mga taga Bohol kasi mahirap naman na mamintang, pero may karapatan tayo na magsalita kasi hindi naman tayo pwede dito manahimik lang. Kasi alam natin at na-i-vlog ko na rin to na kung wala man lang kayong magawa diyan sa presyo diyan sa Bohol, no? Na sobra talagang mahal. Ang daming, hindi lang mismo ako nagsabi niya na mahal. Ang dami na nagsabi niya na mahal. Kaya lang, hindi ko lang maintindihan kung bakit wala aksyon dito, kung sinong dapat umaksyon. Kasi kung inaksyonan ito ngayon, siguro mayroon na nagsabi na gumanda na ang presyo sa mga labas nga isda diring dapita. Pero karamihan, kadaghanan nga nagreklamo, perti pag yung mahala. So, tanong ko lang, 2024, ang GAA nito, yung General Appropriation Act, itong Construction of Roads, Carmen Bohol. Bantayan nyo ha, mayroong itong Construction of Roads, Carmen Bohol, may S ang dolo. Nagkahalaga po ito ng 35 million pesos. Itong sa 2024 ito, GAA ang ibig sabihin nito. So, approve budget ho ito, pag GAA, ano? Mayroon na silang inaprubahan noong 2024 na nagkahalaga ng 35 million itong construction of roads Carmen Bohol. So, ibig sabihin nito, mayroong nagawang project nito kasi GAA na 2024. At itong 2026, mayroon namang NEP o hinihinging budget, no? Ang GAA, ulitin ko, ang GAA, na ano na yan, nagiging batas na ho yan, no? So, ibig sabihin, pwede na itong na-release na itong pera na itong, kasi 2024 pa na-i-release na itong pera na itong 35 million para dito sa construction of roads Carmen Bohol. Roads, ha? So, sabi ni Sherwin Gatchalian, marami ho ito. So, shout out dyan sa mga nakakaalam, pwede niyo itong i-report kung sino ang nakakaalam nito, kung saan pa banda dyan, especially dyan sa entire of Bohol. Pwede niyo i-report yan para kung sino yung mga nangulimbat ng pera, kawatan diha sa Bohol, makastigo na to na hindi ako makastigo kitang mga stigo nga kitang mga bulanon. Tan-awon natin ni Tanawan natin ni mga tawhana, diyan mga politika sa Bohol o unsa katikas ang ilang kuan pag bagagnaong ba. Kay di gani ilang kwarta. Tapos bantayan niyo kung totoo ba tong may tinuod ba ni nga na ay projects ining Carmen itong construction of roads sa Carmen. Tingnan ninyo kung saan banda ito sa Carmen. So ulit na naman 2026 NEP itong National Expenditure Program. Humingi na naman sila ng 20 million. Road na ang nakalagay. Construction of Road Carmen Bohol. So hindi natin alam nito kung isang kalsada na lang ayusin o isang kalsada na lang bakbakin o isang kalsada na lang nila ang magiging dahilan para makakuha ng budget by 2026. Kasi alam natin na itong 2026 na NEP, mayroong mga insertion pa rin na magkano ang ilang billion ang insertion nito. Baka kasama ho dito itong construction of road Carmen Bohol. So, para sa inyo, kaalaman, tayo kasi dito, hindi to pwede na tulog-tulog tayo dito sa pansitan, lalo tayong mga tao dito. Sino bang dadaan dito sa kung totoong may project ito? Sinong unang dadaan dito? Tayo mismo. Ang mga politician kasi ngayon, nahalungkat ng nakikita na natin na pili na lang sa mga congressman ngayon na hindi involved dito sa mga projects ngayon. At itong Bohol, alam naman natin na
itong tatlong congressman dati, isang congressman dyan nalaglag na. Nalaglag, natalo. Ha? Itong first district, itong si Edgar Chatu. Natalo ho yun nung nakaraang eleksyon. So, dalawa ang congresswoman dyan natira na pumirma ho ito sa impeachment ni BP Sara. So, mayroong video dyan si tsaka ko nilabas yan. Mayroong video na bakit anong dahilan pumirma sila. So, ibig sabihin, ang pumirma pala nun, sigurado na pinangakuan ng projects. At ito, balikan natin itong project na to, itong 2024 at saka itong 2026 na NEP. Saan parte ito sa Carmen? So, at ang sabi nga nito ni di ba, ni Gatchalian, marami pa yan. 4. Ito sa Bohol, construction of roads. Carmen, Bohol, isa construction of road. Wala lang S. No, Carmen, Bohol. Marami ho yan. Ha? So, di natin masigurado kung saan pa banda sa Bohol. Kasi kung titingnan natin to, kung nakasama ang itong naghalaga ng 20 million, itong Carmen Road, na itong may proposal na naman sila ng dito, gawing construction, 20 million naghalaga itong gagawin na itong 2026. So, ibig sabihin nito, hindi lang to nag-iisa na project na pinupunduhan. Lumalabas lang to. Ito lang yung na-highlight ni Sherwin Gatchalian sa kanyang pag-imbestiga sa budget itong 2026 dito kay Vince Dizon. Kasi sa totoo lang kay Vince Dizon, hindi na ako naniwala kay Vince Dizon. Hindi na ako believe dito. Kasi puro na lang yan ang sovereign na president. Nagkapilipit-pilipit lang dila yan ni Vince Dizon. Pero sa kanya mga sinasabing iba, hindi ko naniwala na. Parang na siya parang nahawa na sa ibang mga nakapaligid sa kanya dyan o kaya yung mga nakikita niya dyan na puro na lang pangulo pero wala naman na puro na lang sila dyan imbestiga, wala naman na sampahan pa ng kaso. So, di ba dati naglabas ako ng mga vlog tungkol ho dito sa Bohol kung ano ang mga nangyayari dyan. May nagagalit sa akin. May nagagalit kasi wag raw ko pakialaman, ang layo ko daw. Totoo, ang layo ako. Kaya lang, hindi naman pwede na manahimik tayo dito kasi hindi nyo pera yan eh. Kung naintindihan ninyo, kung kayong nagko-comment sa akin, nagagalit sa akin noon na bakit ako nangingialam dyan, hindi nyo pera yan. Lahat pera nating taong bayan yan. Kaya tayo pwede tayong makialam. Pero pag wala kayong pakialam, wag na kayong wala akong pakialam dyan. May pakialam ako dyan. Taxpayer ako. Nagbabayad ako ng buwis. Isa pa, OFW ako. Tapos yung magko-comment na wala akong nagawa. Paano mangyari yun? Wala akong nagawa. Na monthly kami nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Samantala ang aming binibigay na pangdagdag ekonomiya sa Pilipinas, $1 billion a year. No? Tapos kayong nagagalit nito, hindi kayo natutuwa sa mga tao. Ilabas nyo na ako doon. Hindi kayo natutuwa na may mga tao na concern sa atin ngayon. Hindi lang ako hindi ko na ini-specify ko ang Bohol na dyan lang ako nakafocus sa aking pagbablog. Lahat. Kasi lahat naman tayo dito naapektuhan dito. Kita nyo naman ngayon kung ano ang resulta na naman ngayon. Bago lang. Itong araw lang to. Pumapalo na ang dollar against peso sa halos na 60 pesos per dollar. Sa aming mga OFW, pabor kami dun. Pero kapag nasa Pilipinas ka, hindi po pwede yun. Kasi halos 60 pesos isang dollar. Bibilihin mo $1, 60 pesos. Imagine niyo yun. Na ang pera natin wala nang saysay. So anong nito? Hindi naman ako ekonomista eh. Pero alam ko kung anong impact nito. Mahal na nga sa Bohol. Lalong magmahal ito kasi inflation ang katapat nito sa atin. Lahat nito tatamaan tayo dito. Lahat na bilhin natin pwede tataas lahat ito. Kasi pag na-inflation ito, wala tayong sariling mga gasolina, crudo, nag-i-import tayo. So magmamahal ang niyan. Ang
value sa kanyang bibili tayo ng mga ganyan. So anong resulta nun? Di pagbalik na sa sa Pilipinas, siyempre babawi ang mga negosyante pa. Kawawa nga yan sa Bohol eh. Tingnan nyo mga mag-uuma sa Bohol, yung magsasaka dyan. Yung mga palay dyan na ibibinta ang mura ng bili. May solusyon ba ang gobyerno natin? Hindi ko sinasabi na ang provincial government ang sasalo diyan sa problema na yan. Ang daming pinapalabas na maganda daw ang bilihan ng ganitong palay, pero diyan sa Bohol sigurado ako na daming ang mga ano diyan, mga magsasaka, yung mga kuan ba? Kini mga tag-izag basakan. Perting mahala yung abono, perting mahala ang pang-spray para sa mga piste. Tapos pag nakaani ka, ang palay mo halos na lang hihingiin. Yung mga produkto mo, mga gulay, iba pa, yung mga lagut mo, kauban na ng mga bulanghoy, kauban na mga basta lahat na inaani mo, perting bratuha, pero ikaw mo palit, perting mahala. So bagsak ang mga tao pag ingana. So, itong nangyari ngayon, itong red flag ang sinasabi nito. Sino kaya ang nakikinabang dito? Tanong ko lang. Sino ang bulahan dito na makakuha naman itong project na to na nagkahalaga ng una, 2024 sa GAA, 35 million. Tapos, ewan ko lang kung mayroon na itong report. Ito kasi sigurado to kung ilang year ang nito, ang kontrata. Palagi ko tapos na to. Tapos umulit na naman ngayon 2026. Meron namang hinihingi sa National Experiential Program. So, imbis na construction of roads ang nakaraan, road na lang ngayon, binawasan ng S. Kasi nagbawas din siya ng 15 million. Kasi 35 million noong 2024 sa GAA. Itong NEP naman ngayon is 20 million. Grabe. Piti bagagdagway ninyo eh. Tapos ang mga tao nga inyong makitaan niya, lisod og pang hospital. Lisod pagkaan adlaw-adlaw. Lisod kaadyo ang panginabuhi. Na ay produkto ibinta, itago muna ng ilang buwan para tsaka na lang ibinta pag medyo mahal. Kupra sa Bohol. Magkano ang presyo sa kupra sa Bohol? Alam ko na mga presyo dyan eh. Sobra talagang mahal. Kapag galing sa galing sa mga farmers, galing sa magsasaka, galing sa mag-uuma, nga munta na atimanan sa gobyerno karon. Perting, gidagdaag din joy. Wala po mo gabae. Tapos kamo, musakay mo o perting lami ang sakyanan. Ang mga mag-uuma, agwantag commute, agwantag motor. Tapos, mamalasin pa. Maaksidente ang motor. Kaya na-aksidente. So, mga ginagawa ninyong kalsada na hindi maayos din. Ito maayos kaya to? So, ang tanong ko dito, sino nakikinabang kaya dito? Kasi hindi nga to pwede magiging projects mo. Ito, kung walang konektado dito sa mga LGU o dito sa ibang mga official sa gobyerno. Di naman pwede yan na gagawa ka lang ng project sa distrito na yan kung hindi involve ang mga mayor dyan, kung siyang tatama yan. Sa Carmen, halimbawa, sinong mayor ng Carmen? Papayag ba ang congressman yan sa distrito na yan kung mayor lang makikinabang dyan? Payag ba? Tanong ko lang. Payag ba? Pati lahat na ng mga official dyan. Mula gobernador down to kapitan. Yan lang yung tanong natin dyan. So, highlight na naman tayo, Bohol. Matindi tayo. Grabe, no? Nasa hearing na naman tayo. Bohol, hoy, Bohol. Ibaba ang presyo sa mga bilihin sa Bohol.